Dumulog sa resibo ang isang concerned citizen na itatago namin sa pangalang Neneng. Ang reklamo niya, nagtaas na nga ng singil sa kuryente, doble pasakit pa sa kanya ang mga kapitbahay na nakakalibre raw sa binabayaran niyang kuryente. Pag nakita niyo po siya is, yung isang linya namin, maraming siya nakasabit, nagdikit-dikit na po siya. Tapos buhol-buhol na rin po siya, yung mga pumutok, dinidikitan lang nila para humaba. Sobrang dami na. Matagal na po, hindi lang 5 taon, hindi lang 10 years. Kung tutuusin, sobra na. Kwento pa ni Neneng, sawang appliances daw ang ginagamit ng kanilang mga kapitbahay kahit hindi naman sila nagbabayad ng tama. Kanya-kanya sila, may mga aircon. Kami ma'am, kawawa naman kami na wala po kaming aircon. Ilaw lang po ma'am, tsaka clip-pan. May TV kami ma'am, isa lang. Yung washer namin ma'am, kailan lang naman po yun. Sa isang linggo, isang beses lang naman po. Mula sa 800 piso na bill, pumapalo na raw ito ng humigit kumulang na 2,000 piso kada buwan. Ang monthly bill namin ma'am is 800 lang po. Pinakamataas na namin ay 900. Nung tumaas na, parang hirap na kayo bumaba ma'am. Hindi na kami bumababa ng 900. Hindi na namin naman kayang mabayaran ng isang bayaran lang. Kaya nagpa-partial lang po ako. Dahil hindi nababayaran ng buo, ang huling electric bill ni Neneng nitong Abril, umabot na ng tumataginting na 7,000 piso. Sa mga kapitbahay namin nag-jumper, sana marunong din silang tumingin sa mga kapitbahay nila na mapagod na magbayad. Sila ang sasarap ng buhay nila. Kami, halos yung ma-stroke na yung mga gumagawa ng hanap buhay ng namin, makabayad lang. Babad sila ng patas. Nang matanggap ang reklamo, nagsagawa ng paunang surveillance ang resibo. Pagdating sa lugar na tinutukoy ni Neneng, kapansin-pansin ang halos bumagsak ng mga linya ng kuryente. Sa pagkagat ng dilim sa lugar, isa-isa nang nagkaroon ng liwanag ang bahay ng mga kapitbahay ni Neneng. Bakit hindi napapansin ng Meralco yung mga hinaing din namin? Kasi kami, sawa na kami, pagod na kami ma'am. Para maaksyonan ang reklamo ni Neneng, inilapit ng resibo sa Meralco ang kanyang problema. April 23, 2025, nagkasa ng surprise inspection ng Meralco kasama ang resibo ng makumpleto ang team. Umikot na ang isang team ng Meralco sa lugar para inspeksyonin ang mga linya. Maya-maya pa, may naispata na ang Meralco na iligal na koneksyon ng kuryente na agad nilang pinutol. Sa patuloy na pag-iikot ng resibo kasama ang Meralco, lumapit ang isang ginang para ituro ang iba pang naka-jumper daw na mga koneksyon. Tanong lang po, may metro po yung nandito dito? Wala rin po. Bali doon sa kumukuha doon sa service doon. Bali yung isang nakita natin doon sa may harap, yung kinukuha na service drop. Yung yun ang pinaka-source nila, tapos ito yung binibigyan nilang mga kabahayan. Mawala rin itong mga metro. Bali, puputulin natin yung illegal na kuryente nila para maiwasan din yung pinsala ng mga maaaring magkaroon ng sunog sa kabahayan nila. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.